You know how to contact me, right? I already gave you my cell phone number. So if something happens, call me. I'll be there. Hindi alam ni Marie kung anong dapat niya itugon sa sinabing iyon ni Sid. Nakasakay na sila sa kotse nito at inahatid siya nito sa St. James Academy. Ang sabi kasi ng mga pulis sa kanila kagabi, pagkatapos marinig ng mga ito ang pahayag niya, ay hindi raw basta-basta magbibigay ng mga ito ng police escort sa kanya hanggat wala pa nakakalap na ebidensya ang mga ito na may stalker talaga siya. Ikinagalit iyon ng kapatid niya at ni Sid. Hihintayin pa raw ba na may mangyaring masama sa kanya bago magawang kumilos sa mga ito. Kaya hindi nagtaka si Marie nang maaga pa lang igising na si Sid. Tinooto talaga nito ang mga sinabi nito kagabi. Gusto sana niyang kausapin ng ate Lucille niya tungkol doon, ngunit hindi niya ito malapitan dahil tahimik na tahimik ito at mukhang napakalalim ng iniisip. Kanina nang umalis sila ni Sid ay tulog pa ito. Naputol ang pagmumuni-muni ni Marie nang bumukas ang car door sa tabi niya. Nakababa na pala si Sid at pinagbuksan siya nito ng pinto. Parang nahihipnotismong pinagbasdan niya ang mukha nitong nakatunghay sa kanya. Kahit nakasuot ito ng sunglasses, pakiramdam niya ay natutunaw siya sa mga titig nito. Marie, untag ni Sid sa kanya. It's 5 minutes to 7. Malilate ka na sa klase mo. Napangiwi siya. Pakiramdam niya ay isa siyang batang nahuling gumagawa ng kalokohan sa sinabi ni Sid. Bakit ka bumaba? Baka may makakilala sa'yo? Tuluyan na siyang bumaba ng kotse nito. Lumingali nga siya sa paligid. Wala nang gaanong estudyante sa paligid dahil malapit na magsimula ang klase. Nakahinga siya ng maluwag. Sige na Marie, hihintayin na lang kita rito. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Seryoso ka ba talaga? Ibig sabihin, hanggang matapos ang klase ko, dito ka lang sa loob ng kotse mo at hihintayin ako? What's wrong with that? This is the perfect spot para pagmaksdan ng mga taong aaligid-aligid sa school nyo. Maaring isa sa kanilang stalker mo. Relax na pahayag ni Sid. But this is too much. May sarili kang buhay. Bakit pag-aaksihan mo ako ng oras? Pangangatwiran niya. Kahit nakasuot ito ng sunglasses, ay alam niyang mataman siyang tinignan nito. Bumuntong hininga siya. Baka hanapin ka ni ate. May lakad sila ng mga kababata niya. Hindi ba niya nasabi sa iyo yun kagabi? At kahit naman may lakad siya o wala, alam ko maiintindihan niya itong ginagawa ko. Huwag ka nang maraming sinasabi, okay? Malilate ka na. Nginitian siya nito na nagpalambot sa puso niya. Wala nang nagawa si Marie kundi ang sumang-ayon na lang sa gusto nito. Be careful Marie, maging mapagmasid ka sa paligid mo ha. Hindi naman porke nasa loob ka ng school nyo, safe ka na. Hindi rin natin masasabi ang pwede mangyari, right? Tawagan mo lang ako kaagad kapag kailangan mo ako. Bili nito sa kanya. Hindi ito bumalik sa kotse nito hanggat hindi siya nakakapasok sa loob ng campus ng St. James. Kung marami lang siyang oras, ay kukumbinsihin niya ito na hindi na nito kailangan pang magpakahirap para sa kanya. Tila wala sa sariling naglakad siya sa hallway papunta sa classroom ng unang klase niya ng araw na iyon. Nanatili kasi sa isip niya ang gwapong mukha ni Sid. Kung sana kaya nitong ginagawa iyon ay dahil mahal niya siya nito, bilang babae na posible nitong mahalin din, hindi bilang nakababatang kapatid nito. Hindi pa sana siya matatapos sa pagmumuni-muni niya kung hindi lang may nabangga sa kanya. Tumila po ng dala niyang class record at ilang gamit niya sa pagtuturo. Agad na pinulot niya mga iyon. I'm sorry Miss Santos. Pagkasabi niyon ay kung sinong lalaki ay tinulungan siya nitong pulutin ang mga gamit niya. Nag-angat si Marie ng tingin at nakita si Mr. Tobias, ang math teacher. It's okay Mr. Tobias. Hindi kasi ako nakatingin sa dinaraanan ko. Tumayo na siya at pagkatapos pulutin ang mga gamit niya na nahulog. Here. Anong co-teacher niya, sabay abot ng ilang research paper ng mga estudyante niya na nahulog rin. Thank you. Pilit niyang hinuhuli ang tingin nito. Nanatili kasi itong nakatingin sa sahig. 2 years pa lang sa St. James Academy si Mr. Andy Tobias. Kilalang mailap ito at hindi pala kibo. Plantsadong-plantsado ang pagkakahati ng buhok nito sa gitna. May suot itong malaking salamin at masyadong malaki rito ang suot nitong teacher's uniform. Ilang beses nang may nakagalitan siyang estudyanteng nahuli niyang pinagtatawanan si Mr. Tobias. Para sa kanya ay hindi dapat ginagawa ayon ng mga estudyante sa teacher na mga ito.
Mabait naman si Mr. Tobias at napakatalino nito. Isa ito sa pinakamagaling na math teacher sa school nila. Tuwing nakikita niya ito ay hindi siya pumapalya na bigyan nito ng matamis na ngiti. Gusto niyang malaman nito na nire-respeto siya nito. Sige, mauna na ako sa'yo. Paalam niya sa guro. Nginitian pa niya ito kahit alam niyang hindi ito nakatingin sa kanya. Sandali lang, Miss Santos. Muling pumihit si Marie paharap dito. Yes? May kailangan ka pa ba sa akin, Mr. Tobias? Dahan-dahan ito nag-angat ng tingin papunta sa kanya. Hinintay niya nang sasabihin nito, ngunit dumaan ng ilang segundo na nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Mr. Tobias? Nakakunot noong wika niya. May sasabihin ka ba? May klase pa kasi ako eh. Tila natauhan ito sa sinabi niya. Kumurap-kurap ito. Ganun ba? Sige, sa ibang pagkakataon ko na lang sasabihin, Miss Santos. Are you sure? Tumango ito. Sige, late ka na sa klase mo. Ingat ka ha. Pagkasabi nito niyon ay tinalikuran na siya nito at naglakad na palayo sa kanya. Napailing na lang siya. Lately, pulos weird ang nararanasan niya. Mabilis na naglakad na siya papunta sa classroom ng unang klase niya. Pansamantalang inalis niya sa kanyang isip ang mga nangyayari ngayon sa kanya. Sa ngayon, ay ang mga estudyante muna niya ang iintindihin niya. Pagdating ng lunch break ay hindi mapakali si Marie. Gusto niya lumabas ng faculty room at alamin kung ano ang ginagawa ni Sid. Alam niya may posibilidad na makita sila ng mga estudyante at saka hindi rin pala siya pwedeng lumabas dahil may faculty meeting sila na nag-uumpisa na anumang oras. Problem? Tanong sa kanya ni Chai. Marahil ay napinsin nito na uneasiness niya. Masakit ba ang tiyan mo? Libreng-libre ang CR. Hindi. Matipid na tugon niya. Tumaas ang isang kilay nito. Tungkol ba ito sa estudyante mong si Peter Sanchez? Ang tinutukoy nito ay ang estudyante sa advisory class niya na sakit sa ulo niya. Nahihirapan siyang kausapin ng mga magulang nito dahil parehong nasa abroad ang mga iyon. Isang kasambahay lang ang nagbabantay dito. Nanghihinayang siya kay Peter dahil nakitaan niya ito ng katalinuhan sa mga research paper na ipinasa nito sa kanya. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para ibalik ito sa tamang daan. Kahit paano ay unti-unti na niyang nakikita na nagkakaroon ng magandang resulta ang ginagawa niya. Bagaman alam niyang kulang pa rin iyon. No, he's fine. As a matter of fact, nakakatuwa ang improvement niya, Chai. Okay naman pala siya. Ano bang iniisip mo? You look bothered. Huwag mong sabihin na namimiss mo ang flowers ni Mr. Stranger. Tudyo nito. Of course not. Pumalatak ito. Kailan ka ba magkakaroon ng lambing sa katawan? Diyos mio, kung tanggap mo ng tatandang dalaga ka, pues ako hindi. Inirapan niya ito. Heto na naman tayo. Inilabas niya ang cellphone niya. Tatawagan na lang niya si Sid para alamin ang kalagayan nito. Oh, may textmate ka? Bihira kita makita ang hawak ang cellphone mo. May panunodyo sa tinig nito. Marunong ka na rin mag-text ha? Sino ba yan? Samantalang sa akin hindi ka makapag-reply. Abala lang ang pagte-text. Pwede mo naman akong tawagan. Nag-cellphone ka pa. Napailing siya. Gusto ng ate Lucille niya na may cellphone siya para daw natatawagan siya nito kahit wala siya sa bahay. Sandali lang, Chai ha. May tatawagan lang ako. Sino? Hindi na niya tinugon ito. Dali-dali siyang pumasok ng CR ng faculty room. Pagpasok niya roon ay agad niyang pinindot ang numero ni Sid. Hello, Sid. Kumusta ka dyan? Tanong agad niya nang sagutin nito ang tawag niya. What happened, Marie? May pag-alala sa boses nito. Where are you? Pupunta. I'm okay. Nothing unusual happened. Maagap na paliwanag niya. Tumawag lang ako para itanong kung nakapag-lunch ka na. Hindi pa. Hinihintay kitang lumabas para sabay tayo. Natutop ni Marie ang kanyang noo. Sinabi na nga ba niya ito? Hindi ako makakalabas dahil may faculty meeting kami. Huwag mo namang gawin ito, Sid. Umuwi ka na sa bahay. I-enjoy mo ang stay mo sa lugar namin. Please. Nasa tinig niya ang frustration. Pagtatalunan na naman ba natin to, Marie? Sid, don't worry about me, okay? Intindihin mo na lang ang meeting nyo.
Magkita na lang tayo mamayang uwian mo. Naputol na ang linya. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi pa nakakalabas ng gate ng St. James si Marie ay may narinig na siya tungkol kay Albino. Kinabahan siya at binilisan niya ang paglalakad. Miss Santos, nilingon niyang tumawag sa kanya. 5 babae nakita niyang nakangiti sa kanya. Estudyante niya mga ito. Yes, girls? Ang sabi po ay nasa labas po ang sikat na modelong si Albino. Kaya po ba kayo nagmamadali para makita rin siya? Na-excite na tanong ng mga ito. No, I'm in a hurry girls. Maiwan ko na kayo ha? Tinalikuran niya mga ito at muling nagmadaling lumakad. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Sid na napapalibutan ng mga estudyante sa labas ng gate ng St. James. Hindi na nito suot ang sunglasses nito at ang kinabahala niya ay ang galit na nababasa niya sa mukha nito habang may kausap itong lalaki na nakilala niyang si Miss Mang Ponting, ang dating janitor ng school nila. Marie, anang binata na makita siya nitong palapit. Napangiwi si Marie nang tumutok sa kanya amang lahat ng mata ng mga tao roon. Ngayon ay sigurado na niyang magiging bida siya sa pag-uusap-usapan sa buong academy. Ano nangyayari dito? Bakit kausap mo si Mang Ponting? You know this guy? Nakakunot na ang tanong ni Sid. Dating janitor siya ng school. Sagot niya. Natahimik ito. Nagsimula naman mag-ingay ang paligid. May mga estudyanteng pilit na nagpapapicture at nagpapa-autograph kay Sid. Meron pa nga siya naririnig na nagtatanong kung magnobyo raw ba sila ng binata. Tiyak na ilang linggo siyang hindi matatahimik sa pangungulit ng mga estudyante. Miss Santos, ang swerte niyo naman dahil boyfriend niyo na pala si Albino. Kinikilig na sabi ng isa pang estudyante. Albino, ngitian mo naman ako oh. Ang gwapo mo talaga. Panantiling sabi ng isa. Lalong sumakit ang ulo ni Marie sa mga nangyayari. Natutop niya ang noo. We love you, Albino. We love you. Patuloy na sigaw ng mga estudyante. Marie, are you okay? Kahit maingay ang paligid ay nakapagtatakang naririnig pa rin niya ang nag-aalalang tinig ni Sid. Umuwi na tayo, please, she muttered. Okay, boys and girls, the party's over. Some other time, okay? For now, I need to take Miss Santos home. Mabilis na lumapit ito sa kanya at agad siyang inalalayan. Wow, Miss Santos, bagay na bagay kayo na Albino. Inalis niya ang kamay ni Sid na nakahawak sa kanya at dali-daling tinungo ang kinapaparadahan ng kotse nito. Hey Marie, wait! Humabol na tawag nito sa kanya. Unlock the door para makasakay na tayo at makauwi na. Nayayamot na sabi niya rito. Tumalima agad ito. Nang marinig niya ang tunog ng remote control na nagbukas niyon ay mabilis na binuksan niya ang pinto sa passenger seat. I just wanna go home, Sid. Hinilot niya ang kumikirot niyang sentido. Agad na ini-start nito ang sasakyan nang makasakay ito sa driver's seat. Are you mad at me? Please, paandarin mo na. Sabi niya sa halip na sagutin nito. Pinaandar na nito ang kotse. Ilang minuto ang lumipas bago nito binasag ang katahimikan sa pagitan nila. Marie, nakita mo na nangyari? Lalo pang lumala ang sitwasyon. Paano na lang bukas? I'm sure puputakihin ako ng mga tanong. I'm sorry. Bakit ba kasi umantong sa ganun? Nakilala ko tuloy ng mga estudyante. Kaya nga sa una pa lang ayoko na sa planong to. Mula sa loob ng kotse ay nakita ko kasi ang lalaking yon na may 30 minutes ng pabalik-balik sa vicinity ng school. Si Mang Ponting? Tumango si Sid. Hindi na ako nakatiis kaya lumabas na ako ng sasakyan para lapitan siya. Mukha siyang kahinahinala at hindi ko pwedeng palagpasin ang pagkahataon. Sinita ko siya. Kung nakita mo lang kung paano siya natulala at namutla. Bumuntong hininga siya. Mabait si Mang Ponting. Natanggal lang siya sa trabaho dahil may sakit siya. Gusto lang niya sigurong kausapin ang direktor ng school para hilingin na ibalik siya sa trabaho kaya nakita mo siyang pabalik-balik doon. Ginawa ko lang naman kung anong dapat gawin, Marie. Paano kung siya palang stalker mo? Eh hindi nga siya yun. I'm sorry, okay? Muling paghingi nito ng paumanhin. Wala kang pananagutan sa akin, Sid. Dahil sa nangyari, hindi ka na pwedeng umali-aligid sa school. Makikilala ka nila. Intindihin mo naman ako. Sandali itong natahimik. Okay, change of plans. Sabi nito kapag kwan.
Dahil sa nangyari, ihahatid at susunduin na lang kita para kahit papaano'y safe ka pa rin. Pinandilatan niya ito. Hindi kita driver, Sid. Nginitaan siya nito. I will be, beginning tomorrow, Marie. Why are you doing this? Itinigil nito ang sasakyan. Saka pa lang niya napansin na nasa tapat na pala sila ng bahay niya. Napasinghap siya nang hawakan ni Sid ang pisngi nito at nginitaan na naman siya nito ng pamatay ng ngiti nito. Titig na titig ito sa mukha niya. Because I care for you, Marie. Because I care for you, Marie. Pabiling-biling si Marie sa kanyang kama habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabing iyon ni Sid sa kanya. Kahit alam niya kung ano ang care na ipinapahawatig nito ay hindi pa rin niya mapigilang asamin na sana ay may malalim na kahulugan na sinabi nitong iyon. Pero ano pa nga bang magagawa niya kundi tanggapin ang katotohanan hanggang pagtingin kapatid lang ang turing nito sa kanya. Ang isang bagay pang hindi nagpapatulog sa kanya ay ang guilt sa mga hindi magandang nasabi niya sa binata. Siya na ang tinutulungan nito, siya pa ang may ganang mag-inarte. Ang kaligtasan lang naman niya ang inaalaalang nito pagkatapos kung ano-ano pang pinagsasabi niya rito. Hindi yata siya makakatulog hanggat hindi siya nagsasorry kay Sid. Kanina, habang nagdi-dinner sila ay tahimik lang siya at pilit na iniiwas ang tingin dito. Masaya nag-uusap ito at ang ate Lucille niya habang siya'y paminsan-minsan lang sumasali sa usapan. Bumangon siya sa kama. Tiningnan niya ang oras sa digital clock na nasa bedside table niya. 11:30 na ng gabi. Siguro gising pa si Sid. Magsusorry lang siya dito pagkatapos ay pipilitan na niyang sariling matulog. Maingat na lumabas siya ng kanyang kwarto. Tahimik ang paligid. Napalunok siya. Kaya pa ba niyang kumatok sa guest room para makausap si Sid? Pero kung tulog na pala ito, paano kung marinig siya na ate Lucille niya? Hindi yata niya hakayanin na mahuli siya nitong kumakatok sa kwarto ni Sid sa kalagitnaan ng gabi. Ano na lang iisipin nito? Balak na sana niyang bumalik sa kanyang kwarto kung hindi lang niya narinig na tila may nag-uusap mula sa kung saan. Pinakinggan niya ng mabuti habang hinahanap niya ang pinagmumula ng tinig. Napaawang ang bibig niya na mapagtantong nagmumulain sa guest room. The door was ajar. Ayaw na sana niyang alamin kung ano makikita niya kapag sumilip siya sa loob ng silid, ngunit tinalo siya ng kuryosidad. Dahan-dahan siya lumapit sa nakaawang na pinto at pigilin niyang sumilip sa loob. Nag-init ang mga sulok ng kanyang mga mata nang makumpirma niya ang katatakutan niya. Hindi lang nag-uusap sina Sid at ang ate Lucille niya, kundi magkayakap pa mga ito. Pakiramdam ni Marie tumigil sa pagtibok ang puso niya sa nakita. Matagal na niyang tanggap ang katotohanan ng iyon, ngunit bakit nasasaktan pa rin siya? Tahimik na naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto. Alam niyang lalo na siyang hindi makakatulog. Hindi niya makakalimutan ang gabing iyon dahil iyon ang gabing tuluyan ng namatay ang puso niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.